Ito na nga ni. Sweet day mga day! Here. Tayo mag-umpisa na bago pa mahuli ang lahat. So I have here 40 grams of white sugar and of course yung ating egg yolks. Sorry na nga kayo makinig. The total amount of eggs na kinakailangan nyo sa recipe are is 385 to 390 grams only. Timbangin nyo yung itlog with shell and it should weigh 385 to 390. So regardless of what size man ang inyong itlog, it should be 385 to 390. Okay ka? Sa tunay chiffon cake mga day, ipagkadali lang naman talagang gawin. Kinakailangan nyo lang ho talagang malaman yung right amount of each ingredient sa ating recipe. Kaya't by grams ho talaga yung mga recipe yung sinishare ko sa inyo. Okay ga? So din naman sa katanungan ni Daisy Rish, so tatlo yung solusyon na ginagawa ko para ma-omit natin yung pagka-eggy ng chiffon cake. First of all, una sa lahat bago ang huli, kinakailangan mong gumamit ng fresh egg. Kasi kapag hindi na masyadong bago yung itlog, ay malansa na sa siya. Secondly mga day, tayo gagamit ng flavorings. So here, since ako'y gumagawa ng vanilla chiffon cake, vanilla flavoring yung aking nilagay. And then lastly mga day, ang aking ginagawa ho is kinikream ko yung egg yolk sa sugar. Creaming the egg yolks and sugar kasi mga day, it do helps para ma-reduce yung eggy taste niya. Kumbaga kasi mga day, nakukoat ng sugar yung egg proteins kung saan nape-prevent yung sugar na mag-release ng sulfurous compound si egg kapag sinasalang natin siya sa oven. Ganun. Basta't ganoon yung aking ginagawa mga day. Diyos me, pagkahirap ipaliwanag sa inyo lahat. Nais ko lang naman sa inyo i-share yung recipe. Bakit ka tayo ay napapapunta na sa scientific explanation? And isa pa mga day, nakakatulong din kapag tayo naglalagay ng any acids sa ating egg whites. Tulad na nilalagay natin na COT, vinegar, calamansi, or kahit yung baking powder, okay na ho yun kasi may acid na din naman siya. So anyway, highway, ipapaskill ko na lamang ho dyan sa comment section yung recipe natin ng vanilla chiffon cake, okay ga? O isa pa mga day, bago ko pa makalimutan, yung oil na ilalagay nyo here sa ating chiffon cake, isa ho yan sa big factors na nagko-contribute sa taste ng ating chiffon cake. Kaya naman ho, pipiliin nyo yung oil na inyong gagamitin, okay? You can try this Baker's Delight chiffon cake oil mga day. Neutral lang yung kanyang lasa, wala siyang distinct taste katulad ng ibang mantika. And sadyang malambot ho talaga yung kalalabasan ng inyong cake. When it comes to mirang naman mga day, basically mga day, we're just gonna add yung ating egg whites and then yung sugar. It's either you're gonna add the sugar gradually o kaya pwede nyo nang itambog lahat yan yung sugar. Either way kasi works for me, it really depends on you na. Ang tanging tatandaan lamang ho natin din is as much as possible, we don't use a plastic bowl. Yung mga plastic bowls kasi mga day, nare-retain niya yung mga fats. Kaya naman minsan, kadalasan sa atin, nahihirapan gumawa ng mirang. So the best option talaga is to use a stainless bowl. But then, kung hindi nyo naman may iwasan na kayo gumamit ng plastic bowl, ay punasan nyo na lang with vinegar or any acid para matanggal yung mga retain na fats doon, okay? And also, kapag ibinibit na natin yung egg white, start tayo into low speed and then gradually add tayo ng speed, okay? Kasi hindi natin nanaisin na mabigla agad yung egg whites kung saan magiging mahina yung foundation niya. That is one of the reasons why nagkukulapse yung ating chiffon cake. Since yung sugar natin is nag-act ng stabilizer ng ating egg whites, so as much as possible, kinakailangan natin siya matunaw while beating. And then we're trying to achieve yung medium to stiff peak, yung medyo glossy pa ba siya, yung hindi dry. Yung parang ganyan mga dayo as you can see sa video. Kapag kayaan ay na-achieve nyo at nagamay nyo, sobrang perfect na inyong chiffon cake. This tutorial mga day is more on technical side para malalaman nyo kung bakit lumalabsak or nagiging collapse yung inyong chiffon cake. Kapag kasi natutunan nyo on technical side when making cakes or kahit ano pa man yan, kahit kayo walang pagbasehan na ibang recipe, kayang-kaya nyo nang gumawa on your own. Kinakailangan natin matutunan yung right amount of the dry ingredients to the wet ingredients. Kapag kaya ay na-master nyo, for the go. Actually, ay na-share ko na yung recipe nga rin noon pa, nung sinaunang panahon pa sa isang live video. Pero ngayon ko lang siya nagawa ng video talaga. Kaya pasensya naman mga day, ako'y patawarin nyo na. So while making this, I'm trying to discuss with you yung technical side niya para yung mga beginners out there ay hindi mag-fail sa chiffon cake. Isa sa pinakamadaling gawin talaga ay chiffon cake, kung totoo say. Pero dahil pagkadaming recipes out there pero walang technical explanation, kaya naman yung iba sa atin na hindi makuha-kuha kung paano talaga gumawa ng chiffon cake. So I'm hoping na aring video ay makatulong mo sa inyo kahit papaano at naway wala nang magko-collapse na chiffon cake. And then yan, isasalang na natin siya sa oven. Oven temperature ng akin mga day is always 150 to 160. Slowly but surely, especially kapag makapal nyo siya ibibake. Time will always vary depending on the size of your chiffon cake na inyong bibake, okay guys? And always remember na wag nyo ka open yung oven, especially yung first 30 minutes of your baking. Isa din ho yan sa dahilan kung bakit ay nagkukulapse yung ating chiffon cake kasi bumababa bigla yung temperature once we open our oven. So as much as possible, magta-timer lamang ho kayo and wag nyo ho open yung inyong oven, okay? So nagline ako ng parchment paper. Actually, hindi naman talaga siya kinakailangan. Pwede naman kayong gumamit ng pomade para hindi na kayo maaksayahan pa sa parchment paper. Pero wag nyo i-spray with oil ha kasi kailangan ng chiffon cake na makakapitan dun sa gilid para hindi siya lumabsak, okay? So there you go mga day, kapag nagaman nyo ho, magkakaroon na kayo ng perfect chiffon cake. Yeah!
Yung sugar and then flour natin dyan is nasa 35 to 36% laang. Pero pwede nyo siyang isagad ng 40%. Pero depende na sa inyo, masyado ng dense yun. Isa pa sa nagpapakulap sa inyong chiffon cake mga day. Kapag sobrang dami ng inyong egg compared doon sa inyong dry ingredients. So kinakailangan ho talaga, balanse laang sila. So for me, are yung perfect chiffon cake mga day. So for me, 35% of flour and then sugar is enough. But if you want na medyo sturdy yung chiffon cake, lalo na for stocking, pwede nyo i-40%. Okay? Yung oil and then yung milk, nasa 15 to 16% laang. As much as possible, wag nyo nagdagdagan para hindi masyadong sloopy yung inyong cake batter. 6 na ingredients laang for the chiffon cake mga day. Sobrang makakagawa na kayo ng pagkasarap. Depende na sa inyo, lagyan nyo ng flavorings, kayo ng bahala. There's so much more in baking mga day. So go ahead, explore laang kayo. Kung kayo may naitatago pa dyan na tips for making chiffon cake, comment down below para ma-share natin sa iba. So yeah, yun lamang mga day. Ako'y magtatago na. Babish!